we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Makalis makalibre sa Bandoho Slay Case, suspect liwat na naarestar sa buy-bust operation kan mga otoridad sa Naga City. Mantang sarong dayo sa Daet Camarines Norte, arestado huli sa suruun-suon na kaso na may koneksyon sa pang-aabuso. Si Rosie Nieva nakatutok. Di pa nahahaloy kan para mientras na makalibre ang suspect sa likod kan panggagadan sa 17 anyos na si Rosel Bandoho huli sa subuot kakulangan in ebidensya. Alagad balikulungan na naman inisang unyan, makalihis madakop sa operasyon kan mga otoridad. Naaresto ang suspect sa ginibong buy-bust operation kan kapulisan sa Jacob Extension Barangay Peña Francia, Naga City. Nako adigdi ang 2 gramo kan pigtutubod ang shabu na nasa 13,600 ang kantidad. Apwara ka ini, sigun sa report, antes si kondusir ang nasambitan ng buy-bust operation. Enot nang naimbwelto sa robbery incident ang kaparehong suspect, makalihis sa abunan ang sarong-harong sa syudad. Arestado ang sarong Australian national sa Banwaan kan Daet Camarines Norte, huli sa suroon-suon na kaso na kinakahampang kaini. Nadakop ang suspect sa lindong kan mandamiento de aresto para sa 7 kaso na may koneksyon sa pagbalgar sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children na may pigre-rekomendang piyansa na maabot sa kabilugang 83,000 pesos. Nagugatan na sambitan ng mga kaso huli sa subuot pangungulog kaini sa iyang kasaruan na sarong Bicolana. Sa ngunyan, nasa kusuriya na kan mga otoridad ang suspect para sa maninigong disposisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga paratienda nin sira sa Ocampo Public Market, reklamo ang mga naglilibot na nagtitinda nin sira na nakakaapektar subuot sa saindang pagnenegosyo. Tulong person nang naglalako nin sira sa poblasyon, arestado sa pagbayular kan anti-peddling ordinance kan Banwaan. Uyan report ni Jessica Calinog. Pag-abot nin udto, dawa patuyong market day. Kadakol man giraray ang natatada ng mga panindang sira sa merkado publiko na inikan Banwaan in Ocampo. Istorya ni Syra, ang nagkakausa kaini, mga naglilibot na paratindang sira gikan sa pagtaraid nindang lugar. Nagluluyang para bakal digdita ang mga residente baga. Nahugak na magdigdi sa market ay may libot man ngaya. Tinay kita mapamasay sa libot na lang. Nagluluya talaga digdi. Day subot inipatas para sa inda na nagbabayad nin pwesto para sa legal na pagtinda sa merkado publiko. Saro man ini sa pinaabot ninda sa ginibong pagtiripon kay Banan and Market Administration. Bawal ito San Francisco po. Bawal dito po. Kan Disyembre 14. Nagkondusir nin Joint Operations and Market Administration, Municipal Treasurer's Office, asin Ocampo Municipal Police Station, nganing aksyonan ang reklamo kan mga paratsenda. Nagkapirang warning man ang ginibukan grupo sa mga nanotaran na naglalako nin sira. Alagad tulos sa mga inian na sampulan, asin dinakop kan kapulisan, huli sa bayolasyon kan anti-peddling ordinance kan Banwaan. Digdi po sa La Purisima, hanggang digdi po sa poblasyon going to San Francisco and sa San Vicente. So yun po yung mga adjoining barangay based sa municipal ordinance na kung saan po bawal po magtinda ito pong mga arkaini, mga peddlers, mga nagtinda po ng mga sira, mga agricultural product, except lang po katong bagas or corn. 30 kilos nin man iba-ibang sira asin kasag-an na kumpiskar sa tulong nadakop na persona. An mga ini ipig-turnover sa MSWDO para magamit sa saindang mga programa. 12 oras na nagtinir sa kustodiya kan Ocampo MPS ang mga nadakop na violator, asin maaatubang sa magkakanigong penalidad basado sa ordinansa. First time ko man sa maglawag duman sa may
San Francisco ito. Dito lang na dilin siya, may matabos pa kami kaya itong ay, imbes na pambakal ko na ko itong bulong. Sigun sa Market Administration, haloy ng panahon na pauruutrong pigpapakiulayan asin pigwawarningan ang nanonotarang peddlers sa saindang lugar. Alagad panahon naman subuot na may mapanimbag sa haloy ng mga nagbabayular kan existing ordinance. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Fetoda, pinakiulayan ang mga tricycle drivers sa Naga City na dainang gadma imbwelto sa mga pananamantala urog na sa pamasaheng ngunya na holiday season. Mga tricycle drivers naglalaom na mas dakul nakita na ang sa indang makukuapoon ngunya na simbang gabi hasta sa Enero. Uyan report ni Don Jimenez. Ngunyan pa sana preparado na ang mga otoridad asin simbahan sa pagrusukan kadakol ng mga tao sa simbang gabi. Katakod ka ini, maski ang mga pampublikong lunadan sa syudad ni Naga, nagaandam naman tanganing maakomodar ang sa indang mga pasahero. Alagad kasabay ka ini, iyuman ang patanid kan Federation of E-Trike Operators and Drivers Association of FETODA sa mga driver na dainanggad pagsamantalahon ang holiday season para maimbwelto sa overcharging o paghagad nin mahal na pamasahe. Magiraray ako na lilingaw na ipagiromdom ining maabot ngunya na kapaskuhan kasi bagong taon na dahil magsamantala. Ayan. Pero ang sabi ko sa inda, picturean nindo itong mga nagkasamantala o itong mga private na tayo po talaga to ang nakakaraot sa muya. Apwera ka ini nakatutok man subot ang FETODA sa mga color room asin pribadong lunadan na pirming naiembwelto sa siring na iligal na gibo. Kaya patanid ka ini sa mga driver asin sa mga pasahero na kung enkasong da imalikayan asin igwang manotara na embwelto sa overcharging, tulos na ipaabot sa sainda o sa mga otoridad tanganing magibuhanin aksyon. Mientras tanto, positibo man ang mga tricycle driver sa syudad na magayon ang sainda magiging kita ngunya na holiday season. Ang dili sa aming mga tricycle. Christmas season, matawid din sa sentro, kadakol man pasahero. Siyempre, gusto mo man itong medyo durda ko lang income, tasa mo yung pamilyaman pagbabagong taon. Sana po, dapat bako naman gayo matraffic. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. SWMO madagdag nin mga truck asin personahe como preparasyon sa piglalaoman na tonne-toneladang basura na matitipon ngunya na holiday season. Sanitary landfill syertong kaya pang akomodaron ang mga matitipon na basura. Uyan report ni Rosie Nieva. Kasabay kan simbang gabi asin wala tuong mga aktibidad ngunya nakapaskuhan asin bagong taon, piglalauman naman kan Solid Waste Management Office na tonne-toneladang basura ani wawalat kaini sa syudad ni Naga. Huli kaini ngunyan pasana, nagsurat na subot ang SWMO sa ibang mga opisina nganing makasubli ning dagdag na mga truck na mahakot kan matitipo na basura. Target kaya na makatipo ning tracing truck para mas marikas na malinigan ang syudad. Apwara sa mga personahe ka na sambitan ng opisina, kadalasan man na igwang mga volunteer na nagtatabang sa saindang paglilinig. Naka-ready na kita ngunyan, malinig na, hihilingon si pwede pang maasikaso para po sa paabot na Pasko, paabot na New Year. Igwa na po kitang sinurata na masubli kita ng mga equipment, dump trucks. Pigshare tuman ni Martina preparado asin dai magkakaproblema ang sanitary landfill kan syudad. Kaya subuot kay ning akomodaron ang mga matitipo na basura. Alagad ang mga agricultural waste dai naninda piglalaog sa nasambitan ng pasilidad. Huli ta pigkukuanin da ini nganing isa irarom sa indang waste diversion program. Kayang-kaya po, kayang-kaya. Pero ini pong mga debris kaya, mga tree trimmings, mga yangkok, mga buko, di na po yung pigdadara sa landfill. Hindi na po na yan sa Almeda, pikukwami po yan para i-process po. Sa ibong kan mga preparasyon na ini, nangapudan man si Martin sa publiko na likayan man giraray ang pagparaaponin basura kung sain-sain. Nganing masyertong malinig asin magayon ang bilog na syudad ni Naga, kasabay kan kaugmahan ngunya na kapaskuhan asin bagong taon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Pagtugdok nin cell tower kan sarong telecommunications company harani sa mga kaharungan sa Pili Camarines Sur, pigpetisyon kan mga residente. Lokasyon kan pigmumok ng tower, iba subuot sa inaprubahan kan na plano kan barangay asin LGU. Ang detalye sa report ni Jessica Calino. Sa porsyon na inikan Zone 5 Barangay Sagurong Pili, may ipigmumok na cell site o tower para sa sarong telecommunications company. Target ining matapos ngunya nakatapusan kan Disyembre. Ang lokasyon kan cell site, di isa na nararayo sa harong nindamay asin iba pang mga residente na sigun sa inda, delikado para sa salud kan mga tao, huli naman sa radiation na idadara kan cell tower. Sarong petisyon na ipapunduan konstruksyon ang pigsumiter kan mga residente sa barangay asin sa lokal na gobyerno kan Pili. Primero, dahil po ini nag-agi sa consultation. Dahil mi lamang ni aram kung ano ini, malata 100% duman sa mga pighagadan mi maning signature, talagang diinin da aram kung ano daan yung pigtutugdok. May impormasyon man subot sindang naresibe na ang pigtutugdukan kan cell tower ngunyan, bako ang lokasyon na pigpaaprobaran sa LGU. Nagsayuman na mo ng magtaunin komento dapit digdi an MPDC asin an engineering office kan Pili. Alagad pigsyerto ninda na nag-agi sa tamang proseso asin compliant sa mga rekisito ang kumpanyang nagpapagibo kan cell tower. Kung babasehan subuot anli, susog sa Anti-Red Tape Act, day nakaipuhan pa nin resolution hali sa barangay o sangguniang bayan. Pati na nin Radiation Safety Evaluation Report hali sa FDA antes na tawanin permit kan LGU ang construction kan Shared Passive Telecommunications Tower siring kan pigigibo sa Sagurong. Katakod ini kan kamautan kan gobyerno na maparikas ang pagkonstruhir nin cell site sa nasyon nganing mas magrikas man ang komunikasyon urug na kan magpandemya. Pagabot man sa lokasyon kan cell site, basta laog subuot sa lote na pig-aprobaran sa ginibong zoning kan MPDC, pwede man ilipat nin pwesto ang proyekto, suway sa nasa plano, basta dai makaluwas sa pig-aprobahang lote. Nakikoordinar man ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa nagmamanihar kan proyekto, nagsayuman na ining magpa-entrevista, alagad sigun sa manhamiento. Mayo man sindang binago sa plano kan cell site construction. Igwa sindang building permit asin barangay permit, pati na iba pang rekisito para sa proyekto. Nagkaatubang naman ang duwang lado sa barangay, alagad-hagad man kan mga embueltong residente na magkaatubang pasinda, kaibanan ang kumpanya, municipal engineer asin MPDC sa sangguniang bayan, nganing matukarpaan sa indang petisyon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigbiliban ang sarong artist sa banwaan kan Vira Catanduanes, huli sa iyang kakaibang paagi kan paggibunin obra. Binisto ang artist na ini na si Joanna Paula de Leon, na imbes na pinta o anuman na coloring materials, kape asin abaka papers ang sa iyang pigagamit. Sigun ki Joanna, mas nagustuhan niya ang siring na paagi, huli ta apwera sa barato sa naan mga materyales. Mautman niya na gamiton ang abaka paper, tanganing mas maipabisto ang abaka na mayor na produkto makukuha sa islang probinsya kan Catanduanes. Sa ngunyan, kadakol naman ang mga nagpapagibunin obra sa nasambitan ng artist. Hindi siya usual. So, I try na gamitin yung coffee sa abaka and nag-suit naman. Tangkilikin yung sariling atin po kasi syempre, sabi nga niyo sa Rizal, kung saan ka daw po nanggaling, doon ka rin daw po uuwi. Nagpatiribayan sa paggibunin environment-friendly na mga parol ang mga opisina sa gobyerno probinsyal kan Camarines Norte. Kung ang ibang parol tuyong banggisa na mahihiling ang gayon, ininggibo kan mga empleyado nangingibabaw dawa maliwanag pa ang saldang. Mahihiling ang mga kakaibang dekorasyon, pampasko na gibo sa abaka, nito, kawayan, nyog asin piniridasong kahoy na nagsisimbolo subuot nin paglaom asin tibay kan kada saro sa paghampang sa mga angat sa buhay. Ipiglaagan mga ini sa hampangan kan Provincial Capital como dugang na atraksyon sa Christmas display na pigbukasan kan gobyerno probinsyal kanakalihis na semana. Klase asin luto nin bibingka ipigbida sa ginibong cooking contest sa banwaan nin Pili, Camarines Sur. Ini asin ang sitwasyon ngunyan sa bubukasan na bangketo sa Pasko sa may bisimbahan kan banwaan nin Pili, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica?
Kate, apwera sa malamig na simoy ng hangin. Aramong harani naman ang Pasko pag napaparong muna ang piglulutong puto bumbong asin bibingka sa may simbahan lalo na pagpuon kan simbang gabi. Tigi sa banwaanin pili bakusan ng ordinaryong bibingka an mauti panamit sa mga parokyano, kundi something with a twist. Imbes na arena, grated cassava o iniraid na kamoteng kahoy ang main ingredient ni Ramon sa iyang panlaban na bibingka. Puto asin iba pang kakanin talagaan sa iyang pigtitinda tuyong Domingo sa may simbahan. Alagad ngunyan, pigmaot niyang magluwas pa sa iyang comfort zone. An sa iyang bibingka, may patoppings pa na pili nut. Parang local talaga siya. Kasi kampanahon siguro wala pa man flour. O, pwede siguro siya. Try ko mala, first time. Pareho ni Ramon, matake risk man si Nanay Winifreda kan barangay Binanwaanan. Imbes na sunakatuudan na gata kanyog, condensed milk as in evaporated milk ang sa iyang ginamit. Piglaagan man in ube bits for added texture. What to expect po, Nanay Winnie? Siguro yung creaminess niya, saka medyo soft siya, hindi siya hard. So siguro yun ang. Tsaka yung tamis niya is light lang. Kung ando ang partisipante, naglaag din sa diring twist sa saindang bibingka dish. Ang grupo man in the Jason kan Barangay San Antonio, mas pinili na gibuhon ang original recipe kaini. Para ma-appreciate ta po ang nagluluwas na bago, dapat magbalik kita sa nainot. Sa sa pigtutulod sa aktibidad, namantang with a twist ang lulutuon ng mga bibingka, dapat mapreserbar man giraray ang nakatuudan na klase asin pagluto kaini. Sa pugon isasalang, may uring sa ibabaw. Iba man kaya giraray ang bibingka na may namit aso. Dahil culinary, nag-evolve yung culinary, nawawala na yung mga traditional, yung mga dating sinaunang kakanin na talagang nandun lahat yung flavorful na malalasang kakanin. Tapos na-modify na ngayon na into very instant. Pangaturogan na nagiging totoo na kung ikonsiderar kan parokya kan St. Raphael the Archangel ang aktibidad na ini. Asin ang manggaganang bibingka recipe, ibibida man sa bubukasan nindang bangketo sa Pasko. Ang idea mi lang na kung arin ang manggana dyan, iyan ang susunod dun tang ingredient, asin pakaluto na ikiklaim tang bibingka sa pili, bibingka sa bangketo sa Pasko. Dahil iyan ang nanggana. So, yun na yan ang ipipreserve, i-codify ta na ini ang bibingkang tatak pili. Sa ngunyan, Kate, nagpapadagos pa ang judging sa Bibingka Cooking Contest. At siya na alas 6 naman, opisyal lang bubukasan ang bangketo sa Pasko digi sa patio kan St. Raphael the Archangel Parish sa Banwaanin, Pili. 37 na mga stall na maopresirin man iba-ibang kakanon ang nakapwesto digdipoon ngunyan na banggi hasta sa December 25. Sa laog din 10 aldaw, bukas ini tuyong 6 p.m. to 12 midnight kung saan mga pamanggihan ang pwedeng mabakal sa mga stall. Para naman sa Misa de Gallo o Misa Pagkaaga, 3 a.m. to 8 a.m. bukas ang bangketo kung saan mga kakanin o pamahawan man an bida. Sa mga kapuso niya to, Kate, na maawot magaprobitsar kaining bangketo sa Pasko, may friendly reminder man an parokya. Kung makakan, gibuhon ini before or after mass, asin digdi sana sa luwas, asin paglaog sa simbahan, focus naman sa misa. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na pigmomonitor ang low pressure area sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Huri ining nanotaran sa 1,595 kilometers sirangan kan southeastern Mindanao. Sigun sa pag-asa, posible ining maglaog sa par sa aga. Asing daiman pigahali ang siyansa kaining dagos na maging bagyo. En kasong madagos komo sarong bagyo, aapudon ini sa local name na Kabayan. Padagos naman na aantabayanan ang magiging pagbabago digdi sa mga masunod na aldaw. Sa ngunyan, mayo pa ining epekto alagad huli sa amihan, easterlies as in localized thunderstorms, may tsansa nin uran sa pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, posible an uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay as in Sorsogon. Maaliwalas na panahon man ang piglalaoman sa dakulang parte kan nasyon, alagad kay puhang magtinir na andam en kasong may biglaang pagguuran.
Piglunsar kan provincial government kan Catanduanes ang ordinansa para sa minimum initial service package para sa sexual and reproductive health sa panahon nin mga emerhensya asin kalamidad. Obheto kaini na matabangan ang mga nasa vulnerable population arug kan mga bados, mga aki, kababaihan asin iba pa. Target man kaini na mapababa ang maternal mortalities, morbidities, and disabilities, prevention of gender-based violence, asin malikayan ang iba pang nakakaulakit na helang. Sa paagi kaini mabilog nin sarong Provincial Reproductive Health Coordinating Team na papangenotan kan Provincial Health Office katabang ang mga LGU, national agencies, mga NGO, asin Provincial AIDS Council. Ang grupong ini ang maplano asin mangingenot sa implementasyon kan ley. Pag-uswag kan ekonomiya kan probinsya nin Camarines Sur, nanotaran sa ginibong provincial product accounts. Alagad pa no daw ini mas maaapresyar asin mas mamamatean kan publiko. Aramon tayan sa report ni Jessica Calinog. Kung hihilingon ang presenteng sitwasyon, sigun sa 30 anyos na si Joy, dakula naman ang pinagbago. Puon kan magkaigwanin COVID-19 pandemic. Sa iyang paghiling, igwa naman in improvement, lalo na sa ekonomiya kan Camarines Sur mismo. Kahit po bagahom kadakol pang nawaran ng trabaho. Kaya po ngunyan ma'am, may naman po bagang mga halos po gabos-gabos naman binubukasan ng mga kumpanya. Ang kulang na sa nadaa, makabalik na gabos na nawaran in trabaho kan magpandemya. Sa ginibong dissemination forum kan Philippine Statistics Authority, pig-anunsyo kan ahensya ang 8.6% na paglangkaw kan ekonomiya kan probinsya nin Camarines Sur kan 2022. Mas halangkaw ini sa 3.7% growth rate kan 2021. Mayorya kan ekonomiya kan Camarines Sur nakabase subuot sa services sector o ang mga negosyo na nag-opresir nin manibaybang serbisyo sa publiko. Marami tayong ganon dito sa Camarines Sur. And yung mga ganong establishments are also employment generating establishments na katulong din sa ating mga taga Camarines Sur. Alagad pagklaro man ni PSA Chief Statistical Specialist Florande Polistico, lambang saro sa mga Pilipino, mga Bicolano, igwanin dakulang parte asin kontribusyon sa urog pang pag-uswag kan ekonomiya sa mga probinsya. Employed man sila sa isang company, definitely meron silang economic activity. Even though wala sila doon sa company, but meron silang work, no? Either it's work in the company or work in an household activity, no? Ano ka lang dyan, retail trading or operating at transportation, parang catering to passengers, even tricycle drivers, yung mga services natin na household-based, lahat po yon ay kasama po dito sa ating economic accounts. Iyan man ang pigsusukol kan PSA, nganing mahiling kung ano ang mga nakakatabang, asin ano ang mga kaipuhan pang tutukan, nganing mas maging epektibo ang mga programa kan gobyerno. Sa Camarines Sur, kaipuhan pang mapataas ang per capita gross development product, nganing may angat man ang pamumuhay, asin welfare kan mga residente sa probinsya. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Sarong dakulang whale shark ang nanotaran kan mga residente sa baybayon kan Barangay Tinalmud Viejo, Libmanan, Camarines Sur. Sigun sa BFAR Bicol, posibleng may pigahabol na pagkakan ang butanding kaya ini nakaabot sa may baybayon. May posibilidad man na na-disorient ini o naribong sa iyang aagihan. Mayo man subuot ni nanotaran na markings o injuries sa butanding. Day nahaloy tulos man ining naibalik sa kadagatan. Ini man ang liwat na pigtawan doon kan BFAR Bicol na kung amay na naipapaaram sa mga otoridad ang siring na sightings, madali ining naaaksyonan asin naiibitaran pa na madanyaran ang buhay kan sira o iba pang lamang dagat na nakakaabot sa mga baybayon. Lantern asin Parade of Lights pigkondusir sa Sorsogon City. Mantang munisipyo kan San Vicente sa Camarines Norte, garon naging Christmas Village, huli sa mga Christmas decors kaini. Uyan istorya ni Don Jimenez. Naging
makulor asin panunin sorpresan pigundusir na Lantern and Parade of Light na naglibot sa Sorsogon City na pinanginotan kan Sorsogon State University. May hiling sa paradaan man iba-ibang magagayo na parol na ginibok ang mga estudyante gamit ang indigenous materials. Yaon man ang mga karakter gikan sa anime, mga pelikula, comics asin iba pa na pigpartisiparan bako sa nakan mga estudyante kundi magin kan mga paratukdo. O beheto subot kan aktibidad na ipahiling ang pagkasararo kan gabos na campuses kan nasambitan ng aktibidad. Igwa manin magagayo na parol asin giant Christmas tree sa laog kan eskwelahan na bukas sa publiko pun alas 6 hasta alas 10 banggi. Daima nagpahuri ang banwaan ni San Vicente sa Camarines Norte sa mga pailaw ngunyang Christmas season. An sa Indakayang munisipyo, iyon mismo ang nagsisirbing mala Christmas village huli sa magagayo na Christmas display. Apara kaya sa Tunnel of Lights, tampok man ang picture-perfect na Christmas tree. Nagliliwanag ang Municipal Plaza hasta alas 10 bangki, matang pwedeng laoman ang mas halawig na oras kaini sa Christmas sa New Year's Eve. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 10 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalavieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.